Hindi ba kayo tao? Yun ba yung dahilan kung ba't pakiramdam ko hindi ko talaga kayo katulad? Kasi magkaiba naman pala talaga tayo. Naiiba naman po pala talaga ako sa inyong lahat. Kumakain po kayo ng tao. Kinakain niyo po ang kamamatay lang na si Lola Rameng. Sa amin po, pag kumakain ng tao ang isang tao, aswang po ang tawag sa kanya. Sa kanila. Tama ng tanong ate. Kumain ka na bago pa dapuan ng langaw ang sagradong karne. Pamilyar ba kayo sa kasabihang, "It takes a community to raise a child"? Na hindi lang ang magulang ang may responsibilidad sa pagtataguyod at pagpapalaki sa isang bata, kundi ang buong pamayanan na nakapalibot sa kanya. Pero paano mo ipagkakatiwala ang buhay ng iyong anak na pinakamamahal mo kung ang buhay ng pamayanang nakapalibot sa kanya ay nababalot ng kadiliman? Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong storya 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Isang buong komunidad ang kailangang magtulong-tulong para mapalaki ng maayos ang isang bata at swerte ang mga ina na nakahanap ng ganong klaseng komunidad. Pero paano kung ang mahanap mong komunidad na nagpipresentang makatuwang mo sa pagpapalaki ng anak mo ay komunidad pala ng mga mapagpanggap at pinamumugaran ng mga kakaibang aswang? Papayag ka ba? Good morning, mahal. Good morning, mahal ko. Bagaman kasi simula pa lang ng araw ay hindi na agad matawaran ang ngiti sa labi ko matapos akong pupugin ni Nick ng halik. Mula sa bibig at pisngi ay bumaba ang labi niya sa tiyan kong meron ng maliit na baby bump. Bagay na taon din naming ipinagdasal na makita, gawa ng ilang taon na rin kaming sumusubok na magkaanak. Akala nga namin ay hindi na kami mapagbibigyan at mabibiyayaan ang sarili naming supling, pero may mga bagay talaga na pag hindi ka ganoon ka-fixated o desperadong makuha, ay saka palang ibibigay gaya ng magiging panganay namin. Good morning din sa'yo, Tala. Tala? Oo, Tala. As in star, bituin. Itong panganay natin. Siya ang kauna-unahang star sa buhay natin. Kauna-unahan? Oo, mahal. Bukod sa siya yung una, siya rin kasi yung panganay. Plano ko rin na dagdagan pa sila kapag okay na at kapag kaya mo na rin. Sira ka talaga. Ang advance mo mag-isip ha. 3 months pa lang to. Nag-iisip ka na kaagad ng ganyan. Nakapag-decide ka na ba? Decide saan? Kung kailan yung gusto mong maging anak natin, katawan mo yan eh. Ikaw yung mahihirapan sa pagdadala sa baby kaya kailangan ikaw yung masusunod. Alam mo na, kapag ako yung nasunod at nagdesisyon, kawawa ka. Mga 100 kasi ang i-request ko kung sakali. Sira. 100 ka riyan. Ano akala mo sa akin, inahin? Isa pa, kahit pumayag ako na mag-100 tayo, hindi pa rin pwede. Mahihirapan tayong buhay ng ganong kalaking pamilya. Ay sus, kaya yan. Kayang-kaya ko yan, no ka ba? Magtatrabaho ako ng mabuti. Sobrang magsisipag ako. Tas pag nakita nilang wala akong katulad, po-promote nila ako. O, di ba? Pag promoted na ako, mas malaki na ang sasahurin ko. O di kaya naman ay tataya tayo sa loto. Sabi nila, swerte raw ang buntis sa mga ganyan, di ba? Malay mo naman, jumakpat tayo. Tapos magne-negosyo tayo. Marami. Tapos marami ring anak. Para tig-iisa sila ng negosyong mamanahin. Anong oras na? Ha? Teka, titignan ko. Magsi-7 na. Pero Saturday naman ngayon kaya pwede tayong magpa-in-in sa kama. Tas bukas church day. 7 lang pala, ang aga-aga pa. Pero puro ka na kalokohan. Alam mo,
Kung meron mang sure na mamamana galing sa'yo yung anak natin, yung pagiging maloko mo na yun. Sige na kasi, mahal. Mag-usapan na natin para alam ko rin kung anong klaseng pagsisipag ang kailangan ko in the future. Dalawa? Ayos na sa akin yung dalawa. Kung pagbibigyan, ang saya nga siguro na babae at lalaki. Pero kung parehas na lalaki o di kaya parehas na babae yung ibibigay ng Diyos, ayos lang din naman sa akin. Ang importante, healthy sila. Dalawa? Isang babae at isang lalaki? Sige, ipagpipray natin kay Lord yan bukas na bukas. Ipapakiusap ko sa kanya na sana ay pagbigyan niya tayo sa gusto mo. Happy 7th anniversary, mahal. Happy 7th anniversary rin, mahal ko. Nga pala, ba't ang aga mong bumangon? Huwag mo sabihin kinakalikot mo na naman yung sasakyan mo. Mahal naman, sana hinintay mo munang lumabas yung araw bago ka naggaganyan. Speaking of, teka lang, diyan ka lang ha. Huwag kang susunod. Tas yung mata mo, ipikit mo muna. Ha? Bakit? Basta, ipikit mo lang. Pumikit ka muna, sasabihan kita kapag okay na. Ilang saglit matapos niyang lumabas ng kwarto ay biglang bumukas ang pinto. Paghalo ng amoy ng maple syrup at bacon sa hangin na binubuga ng aircon, napamulat na ako ng mata kahit hindi niya pa sinasabi. Happy anniversary, mahal. Here's your breakfast in bed. At yung 3 red roses na galing sa garden natin. Oh, hindi mo ko pwedeng pagalitan sa pagpitas ko ng bulaklak sa garden ha. Tumulong din ako sa pagtatanim ng roses na yan, remember? Noon pa lang sinabihan na kita na doon ko kukunin sa garden yung mga flowers na ibibigay ko sa'yo. Para mas sweet at para mas may sentimental value. Aw, thank you, mahal. I love it. Nagustuhan ko talaga. Pero hindi pwede na ikaw lang ang may regalo at may surprise ha. Siyempre ako rin meron. Mahal, dahan-dahan. Mag-ingat ka sa mga hakbang mo. Teka, sandali nga, sasamahan na kita. Saan ka ba pupunta? Mahal, kaya ko. Dito lang. Dito lang oh. Sa cabinet lang. Ilang hakbang lang. Pagkakuha ng paper bag na may lamang maliit na onesies, ay sabik at hindi matawaran ng ngiti sa labing inabot ko yon sa kanya. World's greatest dad talaga. Tingin mo, mahal. Oo naman. Ang swerte-swerte ko na ikaw yung napangasawa ko. Pati yung magiging anak natin. Swerte rin sila na ikaw yung magiging papa nila. Ako rin, mahal. Ang swerte-swerte ko rin sa'yo. Lalong-lalo na yung anak natin. Grabe. Hindi na ako makapaghintay na makita, mabuhat at mahalikan yung panganay natin. Ako rin. Medyo naiinip na nga rin ako eh. Pero hayaan mo na. Mabilis lang naman ang panahon. Hindi na natin mamamalayan, kabuanan ko na. Bukod sa alagang-alaga ako ni Nick, alagang-alaga din ako ng doktor ko. Lahat ng health supplements na kailangan ng nagbubuntis meron ako. Healthy din si baby. Malakas ang tibok ng puso niya. Dahil doon nakampante kami ni Nick. Ang akala namin ay hindi na kami magkakaproblema. Na hindi na kami susubukin pa. Pero talagang mapagbiro ang tadhana. At minsan, may biro na ang hirap-hirap tanggapin. Mahal? Mahal, nasan ka? Kararating ko lang sa bahay pero wala ka. Ay, talaga? Ang aga mo naman yata. Hintayin mo na lang ako, mahal. Pabalik na rin ako. Bumili lang ako ng honey sa supermarket. Hindi ko alam kung bakit eh. Pero sobrang nagkikrave ako. Hindi ko matiis. Hindi na rin kita mahintay kaya ako na yung bumili. Nasa supermarket ka? Yung malapit lang sa tapat ng subdivision? Diyan ka na lang, Hal. Pupuntahan kita. Hindi na, wag na. Pauwi na rin naman na ako eh. Naghihintay lang ako ng tricycle. Pag-angat ko ng tingin galing sa kinatatayuan ko, ay nakita ko rin ang dahilan ng biglang pagsigaw ng mga tao sa paligid. Sa hindi malamang dahilan ay bumubulusok sa direksyon ko ang isang itim na sasakyan. Sa taranta ko at bilis ng mga pangyayari, wala na akong nagawa kundi ang tumalikod na lang sabay yakap sa aking tiyan. Bedina, mahal. Ay, salamat sa Diyos at gising ka na rin. Yung doktor, sandali lang, tatawagin ko lang yung doktor.
Hindi na nakaalis si Nick sa tabi ko at agad siyang nanghina matapos kong hawakan ang braso niya. Namumula ang mga mata niya kong pinakatitigan. Kahit sinasabi na ng tingin niya ang sagot sa tanong na hindi ko pa sinasambit, ay mas pinili kong baliwalain yon at sumigi pa rin. Si Tala. Kamusta si Tala? Kamusta yung baby natin? Okay lang naman ba siya? Okay lang siya, di ba? Sabi ng doktor ko, ang lakas-lakas daw ng kapit niya. Imposibleng may mangyaring masama sa kanya. Sabi yun ng doktor hindi pwede magkamali yung doktor, di ba? Mahal, teka lang. Tatawagin ko lang yung dok. Kailangan mong ma-check agad. Nick, ano ba? Pinapakaba mo ko Yung tanong ko, sagutin mo muna yung tanong ko. Kamusta si Tala? Nandito pa rin siya, di ba? Nasa sinapupunan ko pa rin naman, di ba? Ligtas din siya, di ba? Di ba, Nick? I'm sorry, mahal. Sorry. Sorry? Bakit ka nagsusorry? Wala ka namang kasalanan, di ba? Mahal, ginawa nila lahat para iligtas si Tala pero huli na. Masyado nang maraming dugo yung nawala. Na-miscarry mo na raw yung baby natin bago ka madala sa ospital. Hindi. Imposible yung sinasabi mo. Paano nakaligtas ako ta si Tala? Hindi. Kung hindi siya nakaligtas, dapat ako rin, di ba? Kung nakaligtas ako, dapat siya rin. Ganun dapat yun, di ba? Kasi sabi nila magkarugtong daw yung buhay na mag-ina. Nick, yung doktor ko. Tawagin mo yung doktor ko. Baka nagkamali lang sila. Baka hindi lang nila na-check ng maayos. Mahal. Bakit mo ba pinipilit na wala na yung anak natin? Nararamdaman ko pa nga siya sa napupunan ko. Totoo. Hawakan mo yung tiyan ko. Pag-alis ko sa kumot na nakapatong sa ibabaw ng katawan ko ay natigilan ako. Yung pinapangarap kong baby bump, wala na. Nanginginig ang kamay kong hinawakan ng tiyan ko. Pagdampi ng balat ko ron ay para akong sinampal ng realidad. Mahal. Nagsasabi ka nga ng totoo. Wala na nga si Tala. Wala na yung baby natin. Nawala siya na dahil sa akin. Kasalanan ko. Kasalanan ko. Kasi hindi ko siya naprotektahan. Kasalanan ko. Kasalanan ko. Mahal, hindi mo kasalanan. Walang may kasalanan, aksidente yung nangyari. Hindi. Kasalanan ko to. Baka karma ko to. Baka kaya ayaw ako bigyan ng Diyos ng anak kasi pinarurusahan niya na ako sa ginawa ko noon. Alam mo yun, di ba? Na parang mawala yung baby ko noon. Nung college pa ako. Sinadya ako magpabunggo. Dapat ba hindi ko yung ginawa? Dapat ba nagtiis na lang ako kahit na ang buong ng batang yun ay kasalanan na ginawa sa akin na pinsan ko? Pero grabe naman, Nick. Sana ako na lang yung pinarusahan. Sana binigyan na lang ako ng sakit. Hindi yung ganito. Hindi yung kinuha pa sa atin si Tala matapos na tayong paghintayan ng ilang taon. Pagbukas ng pinto ng hospital room ay agad na lumapit sa akin yung isang nurse. May tinurok siyang kung ano sa akin. Pagkaraan ng ilang segundo ay unti-unti akong namanhid at inantok. Pagbalik ng malay ko ay agad kong naalala ang nangyari. Pagkakita ko kay Nick na nakaidlip na sa tabi ko ay maingat kong hinaplos ang buhok niya. Hi, mahal. Hello, mahal ko. Kapit lang, mahal. Malalampasan din natin to. Huwag tayong bibitaw sa kanya. Huwag ka na ulit bibitaw sa kanya, ha? Nandito lang ako. Kakayanin natin to. Hindi ka aalis? Hindi mo ko iiwan? Hindi mo ko iiwalayan? Oo, hindi. Dito lang ako. Kahit itulak mo pa ako palayo, hindi kita iiwan. Forever kong isisiksik ang sarili ko sa'yo. Parang patapon ng buhay ko nung nakilala ako ni Nick. Hindi ko kinikilala ang Diyos.
Matagal ko na siyang tinalikuran nung panahong yon, pero sa tulong at pag-alalay ni Nick na isa sa pinakamabait at pinakamalapit sa Diyos na taong nakilala ko ay muli akong napalapit sa may kapal. Kinilala ko siya at humingi ng tawad. Kung hindi dahil kay Nick ay baka muli kong ginawa yon matapos mawala ni Tala, pero hindi niya ako pinabayaan. Mas naging pasensyoso siya at mapagmahal. Kalaunan, kahit papaano ay nakabangon nga ako. Nakabangon kami at nakabalik sa normal naming pamumuhay. Mahal, masama na naman ang timpla ng tiyan mo. Parang napapadalas na yata yan ah. Oo nga eh. Napapasobra na naman siguro yung pagkakape ko. Ang dalas din kasi ng overtime ko eh. Masyado ako napupuyat. Pero sige mahal, kain ka lang dyan ha. Kukuha lang ako ng antiacid sa kwarto. Bettina, sandali. Oh, ba't ganyan ka naman makatingin? Nick? Ayos ka lang ba? Ano ba yun? Sigurado ka bang ina-acid ka lang? Mahal, hindi kaya... Ha? Hindi kaya bumalik na sa atin si Tala? Ano? Tingin mo buntis ako? Mahal, imposible yan. Sabi ng doktor, mahihirapan ka nang mag-conceive dahil sa aksidente. Pero hindi niya naman sinabi na hindi ka na mabubuntis talaga. Active tayo. Hindi ka rin nagpipils. Bettina, tingin ko may chance na baka... Sandali lang. Diyan ka lang. Sasaglit lang ako sa pharmacy. Bibili ako ng PT. Pagbalik ni Nick, iba't ibang klase ng pregnancy kit ang agad niyang inabot sa akin. May pag-aalinlangan ko siyang tiningnan. Nung papasok na ako sa CR, bigla niyang hinawakan ng braso ko. Huwag ka ma-pressure. Kung hindi, hindi. Kung oo, salamat sa iyo at sa Panginoon. Gusto mo bang samahan kita sa loob? Hindi na, wag na. Kaya ko na to. Ako na lang. Oo, sige. Nick, sasabihin ko sa'yo kapag positive ha. Pero kung hindi, sakaling negative, hindi ako magsasalita. Gusto ko sana na kung pwede, wag na natin pag-usapan. Kung anong gusto mo, kung saan ka mas komportable, yun ang masusunod. Pagkatok ni Nick sa saradong pinto ng CR ay saka pa lang ako natauhan mula sa ilang minuto kong pagkatulala at paghihintay. Pagkakita sa resulta ng PT, dali-dali kong binuksan yung pinto sabay yakap sa nakaabang na si Nick. Salamat sa Diyos. Sobrang salamat sa kanya, mahal. Akala ko hindi niya na ulit ibibigay sa atin si Tala. Ibig bang sabihin? Oo, Nick. Buntis ako. Buntis ako. Magiging parents na tayo, Nick. Promise, iingatan ko ang baby natin. Kung kailangan kong pumirmi sa kama, masiguro lang na wala nang mangyayaring kahit ano sa akin. O sa pagbubuntis ko, gagawin ko. Gagawin ko talaga. Praise the Lord, mahal. Praise Him and His gracious heart. Mahal, susubukan kong pakiusapan ng boss ko. Baka mapapayag ko siya na pag magaan ang trabaho ko, dito ko na lang sa bahay gawin. Para naman nasa tabi niyo lang din ako ni baby. Imbis na Tala, ay pinili naming bigyan ng star na nickname ang Miracle Baby namin. Hindi gaya ni Tala na malakas ang kapit, kay Star ay sensitibo ang pagbubuntis ko. Mahina ang kapit niya kaya puro lang ako bed rest, pati pagkain sa kama na rin. Kahit sobra-sobra na ang pag-iingat namin, ilang beses pa rin akong dinugo. Nick, ikaw na ba yan? Oo, mahal. Teka, magugus lang ako ng kamay tapos naakit na rin ako dyan. Hello, mahal. Kamusta ang araw mo? Wag na, mahal. Diyan ka na lang. Ako na lang ang lalapit sa'yo. Mahirap na. Ka-OA na yan ha. Ilang hakbang lang ang layo mo sa akin eh. Mas malayo pa nga yung papunta sa CR. Baka masobrahan naman ako sa pahinga niya at masamahan ko si Tala. Pagyakap ko kay Nick ay para siyang natunaw sa init ko. Pagsiksik niya pa lang sa lieg ko ay alam ko na agad na mabigat at may nangyari nung araw na yon. Ano yun? Ano yun? Mahal, kabisado kita. Alam ko kung kailan ka problemado. Sigurado ako may problema ka. Ano na yun? Sige na. Gusto ko sabihin mo sa akin. Sabi ng boss ko hindi na raw pwede yung ganitong setup.
May pinahawak siya sa aking bagong kliyente. Medyo may ligalig yung kliyenteng yun eh. So, araw-araw mo na kailangan pumasok sa trabaho? Oo, pero iniisip ko mag-resign na lang kaya ako. May sapat naman akong ipon para sa panganganak mo eh. Mahal, ilang buwan pa bago ako manganak. Pag nakapanganak na ako, baka mahirapan ka na sa paghanap ng trabaho. Kaya kong alagaan ang sarili ko, ha? Promise. Walang mangyayaring kahit na ano sa akin. Hindi, ayoko. Hindi ako komportableng iwan ka mag-isa. At hindi rin ako papayag na mag-resign ka at pabayaan niya ang trabaho mo. Alam ko na. Yaya, kumuha tayo ng yaya. Pero hindi para sa baby kundi para sa'yo. Pero mahal, Sige na mahal, pumayag ka na. Mapapalagay lang ako at payapang maaasikaso yung kailangan kong asikasuhin sa trabaho. Pag alam kong may kasama ka rito. Kung meron man sa amin ni Nick ang parating na susunod, ako yon. Pero minsan, may mga gusto siyang mangyari na wala akong magawa kundi isang ayunan na lang, gaya ng pagkuha ng yaya na mag-aasikaso sa akin at makakasama ko. Matapos ng ilang linggong paghahanap ng siya lang at walang tulong galing kahit na kanino man, ay sumuko din si Nick. Lumapit siya sa kasamahan niya sa trabahong kababalik lang galing sa maternity leave nito at saktong may kakilala pa ang yaya nitong taga Leyte. Pagkabusisi ni Nick sa background ni Rondeng ay pinadalahan na namin siya ng pamasahe at pinagsimula. 8 taong mas bata sa akin si Rondeng. Pino siya, mahinhin, at sobrang metikulosa. Unang kita ko pa lang sa kanya, alam ko na agad na makakasundo ko siya at hindi nga ako nagkamali. Sobrang maalaga ni Rondeng. Bago ko maisip na kailangan ko ang isang bagay ay naihanda niya na yon para sa akin. Sa loob ng 1 buwan niyang pagtatrabaho sa amin ni Nick ay talagang nakuha na niya ang buong tiwala namin sa kanya. Ate Bettina, Kuya Nick, pwede ko ba kayong makausap? oo naman. Tungkol saan ba? Saka ba't parang ang seryoso mo naman? Kung ang pag-uusapan natin ay magpapaalam ka na sa amin. Naku Rondeng, mahihirapan kang mapapayag ako at ang ate mo. Masyado mo nang ini-spoil ang ate mo. Hindi ko siya kayang alagaan gaya ng pag-aalaga mo. Magre-resign ka? Teka, bakit? May nagawa ba kaming hindi mo nagustuhan? O sa sahod ba? Nakukulangan ka ba? Mahal, paano ba to? Kaya mo pa bang taasan ang sahod niya? Ate, hindi naman po yun ay papakiusap ko sa inyo eh. Hindi po ako manghihingi ng dagdag sahod at hindi rin po ako magre-resign. Hindi. Mabuti naman. Kung hindi ito yung gusto mong pag-usapan natin, ano? Saka bakit ang seryoso mo kasi? Kung ano-ano tuloy yung naiisip namin ni Nick. Alam ko po na kaya niyo ako kinuha rito para may makasama si Ate Bettina. Para may mag-asikaso sa kanya. Pero si Lola Ramang ko kasi bilang na po ang araw ng lola ko eh. Naku, ganun ba? Oo ate. Naglalambing sa akin si Lola kung pwede raw bang umuwi muna ako sa Leyte bago siya mamaalam. Siyempre naman. Walang problema yon. Ilang araw ka ba ron? O di kaya ilang linggo ba? Ate, Magsabi ka lang, huwag kang mahiya. Maiintindihan namin. saktong 1 buwan po sana. Papiesta na rin kasi sa amin eh. Isa rin po yan sa dahilan kung bakit kailangan kong bumalik ng Leyte. Sa baryo po kasi namin, may paniniwala na pag di bumalik ang taga roon para magpasalamat kay Inang, mamalasin daw po. 1 buwan? Nako Rondeng, gusto man kitang pagbigyan pero mahirap eh. Kailangan ka ni Bettina. Hindi pwede na 1 buwan siyang walang makakasama. Ate Bettina, Kuya Nick, ang bait-bait niyo po sa akin. At gustong-gusto ko po talaga yung trabaho ko rito, lalo na't parang pamilya na rin ang trato niyo sa akin. Pero kung hindi niyo po ako mapagbibigyan sa hiling ko, mapipilitan po ako mag-resign. Pasensya na po. Ha? Akala ko ba? Pero sabi mo, di ba? Sobrang importante po kasi talaga para sa aming mga taga-baryo yung fiestang yun eh. Tradisyon po kasi namin yun. Mahal, paano ko sumama na lang ako kay Rondeng? Doon sa kanila sa Leyte. Ano? Bettina, delikado. Baka mamaya matagtag ka sa biyahe, mapasama pa si Star. Kuya, mag-e-aeroplano naman po eh. Paano po kung hingiin muna natin yung opinion ng doktor ni Ate Bettina?
Di ba yung doktor naman niya yung talagang makakapagsabi kung pwede pa siyang bumiyahe o hindi? Saka ate, mag-i-enjoy ka ron. Sobrang babait ng mga tao ron eh. Maalaga rin sila lahat lalo na sa mga buntis. Naniniwala po talaga kami na it takes a village to raise a child. Talaga? E di napakaganda pala ng community nyo. Kaya siguro ang bait-bait mo, no? Kasi ganun pala ang lugar ninyo. Mahal, sige na. Pumayag ka na, please. Please. Oo na, pag-iisipan ko. Pero kailangan ko munang marinig kung anong payo ng doktor mo bago ako magdesisyon. Pagkakuha ko ng go signal at medical clearance mula sa doktor ko para sa paglipad ko pa Leyte, ay wala nang nagawa si Nick kundi payagan ako. Gawa ng deal na kailangan niyang asikasuhin at isara sa loob ng 3 linggo ay hindi nakasama si Nick kahit na gustong-gusto niya ring sumama. Galing sa Tacloban Airport ay kinailangan pa naming bumiyahe ng lampas 3 oras para marating ang maliit na baryo ni Narondeng na nasa gitna pala ng isang maliit na isla. Pagtapak ko sa pino at puting-puting buhangin pagbaba ng bangka ay parang bula na nawala ang pagod at kung ano-anong pananakit na palihim kong iniinda. Ano te, ayos ka lang ba? Oo, sobra. Ang galing nga eh. Feeling ko mas lumakas yung katawan ko. Sabi ni Doc, imposibleng mawala yung pagiging high risk ng pagbubuntis ko. Pero pagtapak ko rito, parang... Parang mas naging healthy si Baby Star? Parang mas lumakas yung kapit niya sa'yo? Oo, parang gano'n na nga. Pero posible ba yun? Yung mahil ka ng isang lugar? Na mapalakas ka ng islang to? Ang lugar nyo? Saglit na lumingon-lingon si Rondeng dahilan para mapalinga-linga rin ako. Pagbalik ko ng tingin sa kanya ay gahibla na lang ang layo ng mukha niya sa mukha ko. Bago pa ako makahakbang paatras, nahawakan niya na ang braso ko at mas lalo pang nailapit ang labi niya sa tenga ko. Matagal na kitang gustong yayain dito sa amin. Pero hindi ko alam kung paano sasabihin sa inyo ni Kuya yung kakayahan ng islang to nang hindi kayo nawiwerdohan eh. Kakayahan? Oo ate, sagrado ang isla sa baryo namin. Sabi ni Lola, may kakayahan daw ang tubig dito na pagalingin ng kahit na sinong taga-baryong may sakit. Yun yung dahilan kung ba't walang taga rito na namamatay sa sakit. Pero para gumaan ang kakayahan ng lugar namin sa taong kailangan ng pagpapagaling, kailangan na tanggap muna ng lugar na to yung taong yun. So, tanggap ako ng lugar ninyo? Oo ate, ikaw at si Star. Nakatadhana kayo mapabilang at manirahan sa lugar na to. Teka, Rondeng, medyo naguguluhan lang ako eh. Kung walang taga rito ang namamatay dahil sa sakit, ano palang nangyari sa Lola Rama mo? Ba't mo sinabing bilang na yung araw niya kung wala pala siyang sakit? Wala siyang sakit, pero talagang bilang ng araw ni Lola. Pa 100 na kasi siya eh. Pagtungtong ng mga taga rito ng 100, kailangan na nilang pumikit. 3 linggo na lang, sabay sa fiesta ay 100 kaarawan na ni Lola. Kailangan niya ng pumikit? Ha? Paano yun? Rondeng! Lola Ramang! Pagbihit ko paharap kung saan nagmula ang maamong boses ng isang matandang babae, ay mas lalo akong naguluhan. Habang niyayakap ni Rondeng ang lola niya ay pilit kong hinahanap ang bakas ng edad ng matanda. Pero kahit anong tingin ko ay hindi talaga siya mukhang 100 taon na. Mukha lang siyang nasa early 60s. Sa boses lang niya mahahalata na may edad na talaga siya. Ate Bettina, ayos ka lang ba? Kanina pa kita nakakausap eh. Gusto sana kita ipakilala sa Lola Ramang ko. Kay gandang iha, tama ka Rondeng. Magugustuhan nga siya ni Inang. Inang? Sino po si Inang? Kamag-anak niyo rin? Mama mo ba, Rondeng? Parang gano'n na nga. Mama siya ni Rondeng. Mama ko rin. At pwedeng-pwede mo rin siyang maging mama. Si Inang ay mama ng buong isla. O siya, tara na. Sa bahay na tayo nang makapagpahinga si Bettina at ang munting prinsesa. Munting prinsesa? Yung anak ko po ba ang tinutukoy niyo? Babae po yung pinagbubuntis ko?
Rondeng, sumunod kayo sa akin ha. Naghihintay na ang lahat. Sabik na silang makita si Bettina. Ate, tara na. Rondeng, sandali. Babae yung anak ko? Babae si Star? Tara na ate. Saka na natin pag-usapan ng munting prinsesa. Sa ngayon, kailangan ka muna mabigyan ng nararapat na pagsalubong. Sa dami ng tao sa bahay ni na Rondeng ay hindi ko maiwasang mapatanong kung lahat ba ng taga-isla ay naghihintay sa amin. Bago ko yun maibulong kay Rondeng, nasuotan niya na ako ng koronang gawa sa bulaklak. Pagbitaw ni Rondeng sa kamay ko matapos niya yung halikan ay may pag-iingat niya yung pinasa kay Lola Raming. Kabayan at pagpalaing kanawa ni Inang, Bettina. Sandali po. Teka lang, pasensya na po ha, pero naguguluhan lang talaga ako eh. Rondeng, halika muna. Pwede ba kita makausap saglit? Yung tayong dalawa lang. Sige, Iya. Sa kwarto na muna kayo. Ikaw ang pinagkakatiwalaan ni Bettina, kaya dapat lang na ikaw ang magpaliwanag sa kanya. Pagpasok sa kwarto na base sa mga picture na nakadisplay ay pag-aari ni Rondeng, ay dali-dali kong hinanap ang switch ng ilaw. Pagbukas ng ilaw, agad akong humarap sa bintana at may pagmamadali yung sinara. Ate Bettina, ayos ka lang ba? Yung balikat mo kasi ang bilis ng galaw. Kinakabahan ka ba? Natatakot? Bakit ate? Wala kang dapat ikatakot. Walang mananakit sa inyo ni Star. Ligtas kayong dalawa rito. Walang mananakit sa'yo, sa inyo ni Star. Kaming bahala. Sisiguraduhin namin na hindi siya mawawala sa'yo. Kabilang ka na sa amin eh. Alagad ka na rin ni Inang. Kahit na kailan na hindi pumayag si Inang na masaktan o magdusa mga nasasakupan niya. Rondeng, ano bang pinagsasasabi mo? Itigil mo na nga, ha? Itigil nyo na to. Hindi na nakakatuwa eh. Hindi ko na nagugustuhan yung nangyayari. Saka ano yun? Bakit may paganon? Anong ginagawa ng lola mo? Ng mga kababayan mo? Ba't mo hinalikan yung kamay ko? Ba't gusto nyo halikan ng kamay ko na para bang isa akong santo? Na parang isang malaking himala na nagdalang tao ako. Ano ba to, ha? Ngayon lang ba kayo nakakita na nagbuntis? Ate, sorry. Hayaan mo pagsasabihan ko si Lola. Pauuwiin ko na rin yung mga taga-isla at bibilinan silang huwag kang guluhin at kukulitin. Sorry talaga ate ha. Hindi ko naisip na maninibago ka sa pamamaraan at tradisyon namin. Galit ka pa rin ba? Hindi mo na ba ako mapapatawad? Ate. Ate, sige na, patawarin mo na ako. Ano bang kailangan kong gawin para mapatawad mo ako ate? Gusto mo ba na parusahan kong sarili ko para sa'yo gagawin ko? Napasinghap ako sa takot at gulat nang biglang sinampal ni Rondeng ang sarili niya. Pagtama ng palad niya sa pisngi niya sa ikalawang pagkakataon ay hindi na lang latay ang naiwan doon. Nagdugo na rin ang gilid ng labi niya at kahit lumambitin na ako sa braso niya, paulit-ulit niya pa rin pinagbubuhatan ng sarili. Rondeng, itigil mo niyan. Itigil mo sabi. Ba't tinataktan mo na naman ang sarili mo ha? Hindi ba't nangako ka kay Inang na hindi mo na ulit susugatan ang katawang iniregalo niya sa'yo? Kalmadong pinutol ni Lola Raming ang distansya sa pagitan nila ni Rondeng. May binulong siyang kung ano kay Rondeng. Matapos niya yung mapakinggan ay parang nahi-hypnotize siyang tumango sa lola niya sabay labas ng kwarto. Bettina, Iya, ayos ka lang ba? Ang prinsesita, ayos lang ba siya? Wala bang masakit sa iyo? Nagulat ka pa sa nakita mo? Pasensya na, kung minsan talaga bigla-biglang sinusumpong ang batang yun eh. Sinusumpong? Teka, parang bipolar disorder? Lola, pasensya na sa itatanong ko ha, pero may sakit ba talaga si Rondeng sa pag-iisip? Meron siyang violent tendency? Ganon? Yun ba ang tawag niyo sa ganitong kondisyon? Bipolar? Opo. Pero meron po ba talaga? Lampas 1 buwan ko pa lang kasing kasama si Rondeng at ngayon ko lang siya nakitang nagkaganon. Ngayon ka lang ba nagalit sa kanya? Po? Opo. Ngayon ko lang siya parang napagsabihan eh.
Pero hindi nga yung pagpapagalit eh. Sagot kung bakit ginawa ng mga taong taga rito yung ginawa nila sa akin kanina. Maupo ka. Kung ako ang masusunod, mas gusto ko sana na sa tabi ko ikaw mauupo. Pero kung saan ka komportable, ayos na rin. May ngiti sa labing tinapik ni Lola Raming ang bakanteng espasyo sa tabi niya. Gaya ni Rondeng kanina ay parang nahihipnotize kung sinunod ang gustong mangyari ni Lola Raming. Pag upo ko malapit sa kanya ay hinawakan niya ang kamay ko at hinaplos-haplos. Susubukan kong sagutin ang lahat ng katanungan mo. Pero sa isang kondisyon. Gusto kong mangako ka na susubukan mong intindihin ang pamamaraan namin. Kahit pa ibang-iba yun sa nakasanayan nyo. Ano iya? Kaya mo bang gawin yon? Opo, tingin ko naman po. Po? May sinasabi po ba kayo? Para po kasing may sinasabi kayo eh. Pero nasa isip ko lang yun. Parang doon ko lang kayo sa isip ko naririnig. Parang telepathy? Posible po ba yun? Posible ang lahat ng bagay sa isla namin, Bettina. Hindi pa nabanggit ni Rondeng kung gaano kahiwaga ang lugar na ito. Nabanggit niya po kanina pero magulo eh. Huwag kang mainip. Pagkuni, maiintindihan mo rin ang lahat. Hindi naman po sa naiinip ako. Ang akin lang, paano ko kayo maiintindihan at ang mga pamamaraan nyo kung parati nyo akong parang binubugtong at hindi dinidirekta? Magkaiba ang Diyos natin. Ang Diyos nyo, lalaki. Ang sa amin, babae. Si Mama Mary? Siya ang kinikilala niyong Diyos? Si Inang. Siya ang kinikilala naming Diyos, Bettina. Narinig ko yung isang katanungan mo kay Rondeng kanina. Nagtataka ka kung ba't para kang sinasamba ng mga taga rito. Kung ba't parang isang malaking himala ang pagdadalang tao mo. Opo. Hindi ka namin sinasamba. Bawal yun. Si Inang lang ang dapat na sinasamba. Ang ginagawa namin kanina ay pagbubunyi para sa milagrong kasalukuyang nangyayari sa iyo. At tinatrato namin na parang milagro ang pagbubuntis mo. Kasi milagro naman talaga ang pagdating ni Star, hindi ba? Opo nga. Isang buwan ka na rito, hindi ba? Opo. Habang nandito ka, pwede ba akong humingi ng pabor sa'yo? Yeah. Pabor? Anong klaseng pabor po? Sisiguraduhin kong walang pipilit sa'yo na gawin ng nakasanayan at mga paniniwala namin. Pero panoorin mo ko ng may bukas na puso at malawak na pangunawa. Sa ganong paraan, mas maiintindihan mo ang kultura at tradisyon namin. Hindi mo na yun katatakutan, pangako. Baka nga yakapin mo pa. Mawalang galang na po Sana hindi po kayo ma-offend o mabastos. Willing po akong kilalanin ang kultura at tradisyon ninyo. Willing po akong makipag-participate. Pero malaking bahagi po ng sinasabi niyong kultura ay may kinalaman kay Inang, hindi ba? Yung Diyos niyo kamo. Parang dyan po tayo magkakatalo eh. Bilang Kristiyano po, wala na po akong gustong kilalanin na Diyos kundi ang nag-iisa naming Panginoon. Kilalanin mo man o hindi si Inang, ayos lang sa akin. Ang importante, nire-respeto at ginagalang mo siya. Oo naman po Hindi naman po ako gaya ng iba na ipipilit ang paniniwala ko. At yung nangyari nga pala kay Rondeng? Yun po. Huwag kayong mag-alala. I won't take it against her.
Iiwasan ko na lang po na mangyari yun ulit. Lalo na pag nasa Maynila na kami. Baka po kasi hindi ko siya mapakalma gaya ng papakalma niyo sa kanya eh. Paano niyo nga po pala nagawa yun? Sa tagal kong kapiling ang batang yon. Sa ulo ko na ang ugali niya. Hayaan mo't pagkwane, susunod din sa'yo. Lahat dito, pwede mong mapasunod, lalo na't dinadala mo ang susunod niyang katawan. Po, Ha? Bakit? may sinasabi po ba kayo? May binubulong kayo sa akin? Parang may narinig po ako eh. Ha? Pagod na yan, Iha. Wala naman akong sinasabi. Tinitingnan lang kita. Sigurado po ba kayo? Oo nga. Sige na't magpahinga ka na. Paghapunan na ipagigising na lang kita kay Rondeng. Napakakomportable at ang lambot ng kama. Paglapat ng likod ko ron, agad akong nakatulog. Pakiramdam ko ay agad akong masasanay sa lugar na to. Sa presko ng hangin, sa bait ng mga tao, kahit na parang meron silang tinatago sa akin. Kaya nga hindi pa man kami nakakaalis ni Rondeng, alam ko na mamimiss ko na ang isla. Ate Bettina, Rondeng? Ikaw ba yan? Pasok ka. hindi ka ba nakatulog? Ay, hindi eh. Nakatulog ako. Halos kakagising ko nga lang eh. Ah, mabuti kung ganun. Oras na kasi ng hapunan. Oh, gusto mo tulungan na kitang isuot to? Sigurado akong bagay na bagay to sa'yo, ate. Mas aangat ang ganda mo. Ano to? Dress? Oo, parang tulad nitong suot ko. May konting pinagkaiba lang yung design. Komportable na ako sa dress na suot ko kaya bala ko sanang tanggihan si Rondeng. Nang maalala ko ang pangako ko kay Lola Rameng na susubukan kong intindihin ang pamamaraan nila, ay biglang nagbago ang isip ko at tinanggap na yung bestida. Oh, di ba? Maganda. Bagay na bagay sa'yo. Oo nga. Mas komportable sa balat. Hindi mainit. Alam mo ba kung saan gawa ang mga tela nito? May dala akong hairpin mo eh. Yung regalo ba yun ni Kuya Nick sa'yo? Yung mag-boyfriend at mag-girlfriend pa lang kayo? Sa kalagitnaan ng pagsusuklay ko sa harap ng salamin, napansin ko si Rondeng at ang hawak niyang Polaroid galing sa maleta. Pag-angat niya ng tingin sa akin ay dali-dali niya yung tinago sa likod niya, dahilan para mas lalo akong ma-curious kung ano ba yon. Ate, mali yata ng maletang naimpakehan ko. Kay Kuya Nick yata tong maletang to. Sorry, nagmamadali kasi ako eh. Tas sobrang parehas kayo ng maleta ni Kuya. Kay Nick ang maletang yan? Opo. Eh, yung nasa kamay mo. Ano yan? Wala. Ate, basura lang po. Basura ah. Akin na Rondeng. Patingin. Ibigay mo sa akin. Please. Pero ate, bawal kayong ma-stress, diba? Makakasama kay baby kaya. Hindi ko na pinatapos si Rondeng. Paghablot ko sa Polaroid sa kamay niya, ay para akong nalagutan ng hininga. Pictures yon ng sexing babaeng suot ang button down ni Nick. Hindi ako pwede magkamali. Kay Nick ang mga yon dahil kitang-kita sa mga cuff ang initial ni Nick na ako mismo ang nagborda dala ng pagkaburyong. Ate, ikaw ba yan? Baka ikaw yan. Pinitsura ni Kuya nang di mo alam. May nakasulat na date Rondeng eh. Nung nakaraang buwan, sakto yung date na yan. Sa date nung nag-out of town siya kasama ang kliyente. May babae po si Kuya ate. Pero parang imposible naman po na meron. Mahal na mahal ka kaya ni Kuya. Eh hindi niya magagawa na pagtaksilan ka. Lalo na't alam niyang sensitive ang kondisyon mo ngayon. Paghablot ko sa cellphone kong nakapatong sa maliit na mesa malapit sa kama, ay agad kong denial ang number ni Nick. Gusto ko siyang kumprontahin tungkol sa picture sa maleta niya, pero walang signal. Pagbaling ko kay Rondeng, agad siyang nag-iwas sa akin ng tingin. Saan merong signal, Rondeng? Rondeng, please. Dalhin mo ko ron. Kailangan kong tawagan ang Kuya Nick mo. Kailangan ko siyang makausap. Kailangan kong marinig ang pagtanggi niya tungkol dito. Pero sa pinto sa may kusina na po tayo dumaan.
Pag doon kasi sa harap, makikita tayo ni na Lola. Nakahain na ron eh. Ayoko naman na magtanong sila kung ba't kailangan mong tawagan si Kuya Nick ng gantong oras, 'di ba? Halos kalahating oras din kaming lumakad papunta sa rock formation kung saan may sapat na signal para makatawag. Para makasigurong hindi ako madudulas at mapapaano, ay si Rondeng muna ang umakyat sa tuktok ng bato. Nung nasa tabi niya na ako ay agad na lumiwanag ang cellphone ko sa pagpasok ng isang bar ng signal. Pasensya na te, yan na yun eh. Pero makakatawag naman yan sa Manila. Minsan malinaw yung linya, minsan naman choppy. Sa pangalawang pagkakataon, denial ko ang number ni Nick. Sa unang ring pa lang ay sumagot na siya na parabang kanina niya pa hinihintay ang tawag ko. Mahal, kumusta ang biyahe? Nandiyan na ba kayo? Ay nako, hindi ka naman ba natagtag? Si Star, kumusta? Ano, wala bang masakit sa'yo? Kanina pa kita tinatawagan pero cannot be reached ka. Ano, mahirap ba ang signal dyan? Hello, Mahal? Hello, nandyan ka pa ba? Narinig mo ba ako ano, choppy ba? Nick, Bettina, bakit ganyan ang boses mo, Mahal? May nangyari ba? Mahal? Hello, Mahal? Mahal, ano ba yun? Sumagot ka naman, Mahal. Nag-aalala ako eh. Nagmumukha na rin akong sira dito, oh. gusto ka bang aminin sa akin, Nick? May kailangan ka bang aminin? Ano? Ako may aaminin? Mahal, wala. Anong kailangan kong aminin? Nick, alam ko na. Nakita ko yung ebidensya ng pambababae mo. Nakita ko yung pictures. Yung malalaswang pictures. Ano pictures? Anong pictures? Mahal, ano ba yan? Ilang araw nang magsimula sa atin si Rondeng. Umalis ka para mag-business trip. Nick, ano ba? Huwag mo na nga akong pahirapan. Nasa picture na hawak ko yung date na wala ka sa bahay. Yung date na pinagtaksilan mo ko. Bettina, wala nga akong alam sa sinasabi mo. Hintayin mo ako riyan. Pupuntahan kita dyan. Para malaman ko kung ano ba talagang nangyayari. Nasaan si Rondeng? Kakausapin ko siya. Itatanong ko kung nasan kayo. Ate? Ate, yung binti mo. Ate, si Star! Pagbaba ko ng tingin sa binti kong punong-puno ng dugo ay saka ko lang naramdaman ang hapdi at sakit na nagmumula sa bandang sikmura ko. Takot akong napahawak sa tiyan ko at paulit-ulit na sumigaw kay Rondeng na tulungan ako at iligtas ang baby ko. Walang kahirap-hirap niya akong nabuhat pabalik ng bahay. Bagaman nakapagtataka kung paano niya yung nagawa anong oras na yon, ay hindi ko na yun masyadong inisip. Akala ko adrenaline rush ang dahilan kung ba't niya yung nagawa. Yun pala ay yun na ang una sa marami pang senyales na hindi pangkaraniwan si Rondeng at lahat ng mga taga-isla. La, tulungan mo po kami. Tulungan mo po si Ate Bettina at anak niya. Ma, Sinang, tawagin niyo po Sinang. Manghi po tayo ng tulong sa kanya. Mabaging inang! Rondeng, ano ito? Anong nangyari sa Ate Bettina mo? Lola, nalaman kasi ni Ate Bettina na niloloko po pala siya ni Kuya Nick, na may babae pala si Kuya, bawal po siyang ma-stress. Yun po yata ang dahilan. Kahit kailan talaga'y walang magandang naidudulot ang mga lalaki. Puro lang pasakit ang dala nila. Yung baby ko po, yung baby ko. Ilingkas niyo po yung baby ko, please. Hindi ko po kakayanin kung mawawala ulit sa akin yung anak ko. Kumamatay ko po. Ate, si Inang. Si Inang ang dapat mong tawagin. Siya yung babae rin. Siya yung mas makakaintindi sa'yo. Siya yung mas may puso para sa gaya natin. Tama si Rondeng, Bettina. Tumawag ka sa kanya't pagagalingin ka niya. Pero bago yon, kailangan mo munang mangako. Po, baka wala na tayong oras. Hindi tayo mauubusan ng oras. Sige na, tanggapin mo na Sinang. Tanggapin mo na siya sa puso mo para mailigtas niya ang supling mo, Bettina. Ina ka na at kailangang gawin ng isang inang lahat-lahat para sa anak niya. Habol hininga ako napasigaw sa sakit nang muling humilab ang tiyan ko.
Habang nangingilid ang luha sa takot at pag-aalala ay kagatlabi akong tumango kina Rondeng at Lola Rameng. Oo na, tinatanggap ko na siya. Tinatanggap ko na si Inang. Tanggap ko na siya, kaya please, sister, yung baby ko. Ligtas niyo po yung baby ko. Suot ang nakakapangilabot ng ngiti sa labi ay tumango sina Lola Rameng sa isa't isa. Naghawak kamay sila at sabay-sabay na binigkas ang mga salitang noon ko palang narinig. Bago ako mawalan ng ulirat ay nakita ko pa ang dahan-dahan nilang paghawi at paglapit ng kakaiba at nakakatakot na nilalang na humawak sa aking tiyan. Baby ko. Ate Bettina, mabuti naman at gising ka na. Magandang umaga. Ang baby ko. Hindi, si Star. Ayos lang si Star ate, ligtas siya. Halika, pakaramdaman mo. O, diba? Nandyan pa rin siya at ang lakas-lakas niya. Rondeng yung singsing ko. Nakita mo ba? Hinabad mo ba sa akin? Suot ko pa yung kagabi eh. Yung cellphone ko pala. Nahulog yata yun sa may rock formation eh. Ba't mo pa yun hinahanap? Eh, hindi naman na yun importante na ate, diba? Ano? Yung singsing mo? Hindi mo na yun kailangan kasi tapos naman na kayo ni Kuya Nick. Yung cellphone rin. Ano pang gagawin mo ron? Eh, dito ka naman na. Tapos na? Ano bang pinagsasasabi mo? Ano sinasabi mo tapos na kami ni Nick at dito na ako? Bakit eh? May plano ka pa bang patawarin si Kuya Nick matapos kanyang lokohin? Dahil sa kanya, muntik na mawala si Star. Saka nakalimutan mo na ba? Tinanggap mo na si Inang. Kagabi, di ba? Para mailigtas si Star. Ibig sabihin nun, taga rito ka na. Hindi ka na pwedeng umalis sa isla. Dito ka na. Dito na tayo. Ito ng bagong mong tahanan. Kami ng bagong mong pamilya. Nung oras na yon, nalinawan ako. Kung magmamatigas ako at ipipilit kong makaalis sa isla at takasan sila, ay may tsansa na mapahamak ako. Gawa ng wala akong mapagpipilian, kinailangan kong magpanggap na bukal sa loob ko na tinatanggap ang malakultong komunidad ni Rondeng. May ilan silang mga gawain na nakapagpapatayo ng balihibo sa katawan ko, pero ni minsan ay hindi nila ako sinubukang saktan, kaya kahit papaano ay naging madali para sa akin ang magpanggap at makisama hanggang sa dumating ang takdang araw ng pamamaalam at pagpikit ni Lola Rameng. Ate Bettina, anong ginagawa mo rito? Rondeng, Huwag mo sabihin nahanap mo pa rin yung cellphone mo. Wala na nga yun. Baka inaanod na yun papunta kung saan mo binitawan eh. Isa pa, ilang linggo na yun nawawala, di ba? Kahit mahanap mo yun, siguradong hindi mo rin yun magagamit kasi sira na. Ate. ha? Akala ko ba payag ka na okay ka na rito? Binibilog mo lang bang ulo mo nung sinabi mo yan sa amin? Hindi. Rondeng, ano ka ba? Kailan ka pa naging mapagsuspetsa? Kaunti na lang, mas magiging mausisa ka na sa mga nakatatanda sa atin. Ako ang nagdala sa'yo rito. Ako ang nag-alay sa'yo para maging isa ka sa amin. Sakali may gawin kang ikasisira ng kapayapaan ng isla, ako ang mapaparusahan ni Inang. Natatakot lang ako minsan kaya gano'n na lang ang pagbabantay ko sa'yo. Hindi ako tatakas. Wala akong gagawin na ayaw nyo't hindi ako papayag na paparusahan ka ng dahil sa akin. Hindi naman ako pumunta rito para hanapin yung phone ko eh. Ang totoo niyan, pumunta ako rito para magpaalam. Napilitan akong tanggapin si Inang at ang pamumuhay niyo sa islang ito nung una. Pero hindi na ngayon. Ngayon, mas bukas na ako. Mas willing. Nandito ako para mamaalam sa dating ako. Talaga? Ate Bettina, wag mo kaming iiwan ha. Pagtapos ng araw na to, ikaw na lang ang meron ako eh. Si Lola Rameng. Yan ba yung tinatawag niyo sa syudad na pregnancy brain? Pero dahil buntis ka nga, magpapasensya ako. Mamayang paglubog ng araw, pipikit na si Lola. Pipikit siya para makapiling si Inang at hinding-hindi na ulit mumulat. Ang saya-saya ko para kay Lola ate. Pagkatapos sa mahabang panahon niya rito, mapapayapa na rin siya sa wakas. Halika na, siguradong hinahanap na naman nila tayo. Konti na lang mapapagalitan na tayo ng mga nakakatanda kasi bigla-bigla na lang tayo nawawala eh.
Pagpasok ko sa kwarto ni Lola Raming ay naabutan ko siyang nakikipagtawanan sa iba pang nakatatanda. Nang makita niya ang mukha ko na gusto ko siyang kausapin ng kami lang, ay agad niya akong dinala sa kwartong ipinagkaloob niya sa akin nung nakaraan. Apo ko, anong bumabagabag sa'yo? Sige na, sabihin mo na kay Lola at ngayon na ang huling araw na makakasama niyo ko ni Rondeng. Papatayin ka nila sa pamamagitan ng pagpapainom sa'yo ng lason, La. Narinig ko kay Nang Wati nung papasok kami ni Rondeng. Narinig din ni Rondeng, pero hindi ko alam kung bakit baliwala lang sa kanya yung nalaman niya. Papipikitin at pagpapahingahin nila ako para doon ng inumin na tinatawag mong lason. Bettina, Alam mo na papatayin ka nila, ayos lang yun sa'yo. Bakit? Bakit hindi ka natatakot? Bakit ka payag? Ang lusog-lusog niya pa, Lola, oh. Si Rondeng, kailangan ka niya. Kailangan ka pa niya. Pag wala ka na, sinong gagabay sa kanya? sino pa ba? Di ikaw, kayo, ang buong isla. Hindi naman namin nilihim sa'yo na 100 taong gulang na ako, hindi ba, Bettina? Ang haba na ng panahon ay nilagi ko rito. Oras na para magsakripisyo ako. Talaga po bang gusto niyong gawin to? Talaga bang gusto mong pagsakripisyo o gagawin mo lang to kasi tinanim sa'yo na ito ang tamang gawa ng pamamaraan niyo? Pamamaraan na kahit gusto kong intindihin, hirap na hirap ako. Alam ko. Ramdam kong mabuti kayong tao ni Rondeng. Hindi kayo nararapat dito. Pwede po tayong umalis. Pwede tayong tumakas. Tulungan niyo ako makaalis sa isla. Sumama kayo ni Rondeng sa akin. Sa Maynila. Pwede kayo magsimula ni Rondeng kasama ko. Kasama ni Nick. Kasabay ng parang bulang paglaho ng matamis na ngiti sa labi ni Lola Raming ay ang wala sa sariling pag-atras ko. Pagpihit ko paharap sa direksyong tatakbuhan ko sana ay ang pagsulpot ni Rondeng at Nang Wati. Tama nga si Nang Wati, ate. Niloloko mo lang kami. Binibilog mo lang ulo namin. Hindi totoong tanggap mo kami. Hindi ka totoong umanib sa amin. Pero bakit? Huwag mo nang pag-aksayahan ng laway ang babaeng yan, Rondeng. Kung hindi natin siya makuha sa kabutihan, wala tayong pagpipilian, kundi ang ano? Ano? Sabihin niyo nga sa akin, papatayin niyo ako? hindi pa, iha. Kailangan ka pa namin gawa ng kailangan pa ni Star ang katawan mo. Hindi ako makakapayag na mapasa kamay ninyo yung anak ko. Magkakamatayan muna tayo bago niyo siya makuha sa akin. Akin ang anak ko, akin lang. No. Pero pagkatapos siyang iligtas ni Nang, ang buhay ng anak mo ay pagmamayari na rin niya. Buong lakas kong tinulak paalis sa daraanan ko si Nang Wati. Bago ako makalabas ng pinto, ay may kung anong tumama sa likod ng ulo ko. Pagharap para tingnan kung sino ang gumawa nun sa akin ay nakita ko si Rondeng. Dito ka lang, ate. Hindi mo ako pwedeng iwan mag-isa rito. Naiintindihan mo ba? Hindi ako papayag. Sa ayaw at sa gusto mo, kabilang ka na sa amin. Kung kinakailangan kitang igapos, gagawin ko. Pagmulat ng mata ko ay agad kong napansin ang nagkalat na kulay kahel sa langit. Nang maalala ko kung anong ibig sabihin noon ay napabalikwas ako. Bago ako mabunutan ng tinik matapos kong makumpirma na hindi ako nakagapos ay saka ko lang napansin na nasa loob ako ng itim na kulungan. Tamang-tamang gising mo, ate. Akala ko kasi di mo maaabutan ng pagpikit ni Lola eh. Masakit pang ulo mo. Pasensya na. Ikaw kasi. Pero huwag kang mag-alala. Nakausap ko na si Nang Wati. Di ka naman panghabang buhay na nakakulong dito eh. Tanggapin mo lang kami. Yakapin mo lang kami at pwedeng bumalik na sa dating lahat. Kahit kating-kating akong iparating ang pandidiri at pagkamuhi ko kina Rondeng at sa kakaiba at kahindik-hindik nilang pamamaraan ay napilitan akong magpanggap na nagsisisi na nang maalala ko ang kasalukuyan kong lagay. Pagpatak ng luha sa pisngi ko ay biglang umamo ang mukha ni Rondeng.
Wala na ang galit at panlalamig niyang pinunasan ang pisngi ko. Alam kong nahihirapan ka rito. Sa kulungang to. Maniwala ka, Ate Bettina. Nahihirapan din kami na kailangan namin tong gawin sa'yo. Pero pinipilit mo kami. Rondeng, tulungan mo ako. Pakiusapan mo sila. Pakiusapan mo sinang Wati. Sabihin mo, hindi ko na uulitin. Hindi ko nalalapastanganin ng mga nakasanayan ninyo. Bigyan niyo lang ako ng isa pang pagkakataon na umanib sa inyo. Maya-maya lang pipikita si Lola, di ba? Gusto kong makita. Pag nasaksihan ko yon, baka mas maliwanagan ako at mas madaling... Mapagpatawad si Inang Bettina. Kung siya nga ay kaya kang patawarin, ganoon din kami. Kung talagang nagsisisi ka sa iyong mga pagkakamali mo, patatawarin ka namin at muling tatanggapin. Pero sa isang kondisyon. Ano? Kahit ano pa gagawin ko, pangako. Pagkatapos ng sagradong pagpikit, sasalo ka kina Rondeng. Sasalo ka sa piging at kakainin mo ang lahat ng ihahain nila sa'yo. Yun lang? Sige po, kayang-kaya ko yan. Paglahad ni Lola Raming ng kamay kay Nang Wati ay agad nitong inabot ang susi sa pinakamatandang babae sa isla. Pagkalas ni Lola ng kandado sa kulungan ay bigla niya akong tiningnan ng seryoso. Bettina, Po, mapagbigay si Inang, pero may kalupitan din siya. Nagpapatawad siya, pero hindi paulit-ulit. Sa oras na magkasala ka na naman sa kanya at sa buong kapatiran, wala nang magagawa si Rondeng o maski si Wati para iligtas ka. Lola, Nagsasalita pa ako, Rondeng. Huwag mo akong pipigilan. Kailangan niyang malaman na lahat may kabayaran. Isang pagkakamali pa at magiging putahe ka sa pista. putahe? Putahe? Ulam? Parang ganon? Walang sumagot sa akin para magbigay linaw. Pagbukas ni Lola Raming sa kulungan ay agad niya akong tinalikuran. huwag na maraming tanong, ate. Halika na. Kailangan pa kitang ihanda para sa pagpikit. Pigil ang luha kong hinayaan si Rondeng na bihisan ako. Suot ang magarbong bulaklaking bestida at panibagong sariwang flower crown ay dahan-dahan akong giniyan ni Rondeng papunta sa pwesto ko sa mahabang lamesa sa gitna ng malawak at berdeng-berdeng bakuran. Pag-upo namin ni Rondeng, nagsiyukuan ang bawat isa sa mahabang hapag. Sabay-sabay nilang binigkas ang isang dasal na sa dalas kong marinig, kabisado ko na rin. Para mas maging kapani-paniwala ang pagpapanggap ko ay dinasal ko na rin yon. Pagkatapos ng taimtim na panalangin, tumayo si Lola Raming. Tinaas niya ang kanyang baso at may ngiti sa labi niyang ininom ang lason na laman nun. Habang hawak ni Lola Raming ang lalamunan na umuubo at sumusuka ng dugo, ay nagpapalakpakan sa tuwa ang mga taga-isla. Pagtayo ni Nang Wati ay nagsitayuan din ng lahat. Yumakap sa akin si Rondeng. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sobrang tuwang walang mapagsidlan. Hindi na ako makapaghintay sa araw ng pagpikit ko, ate. Gusto ko na rin makapiling si Inang. Ikaw ba? Sa tamang panahon, oo. Sa ngayon, gusto ko munang makasama ng matagal panahon ng anak ko. Teka, anong ginagawa nyo? Bakit yung binubuksan yung katawan ni Lola Raming? Agad na hinawakan ni Rondeng ang braso ko. Mahina niya yung pinisil. Nang maintindihan ko kung ano bang pinahihiwatig niya, ay muli kong tinikom ang bibig ko na parang walang nangyari. Yung pangako mo kay Lola Raming, wag na wag mong kalilimutan, ha. Ito na ang huli mong pagkakataon, ate. Sana wag mong sayangin. Habang takam na inihahain sa lahat ang iba't ibang parte ng lamang loob at karne ni Lola Raming, ay mangiyak-ngiyak kong pinipigil ang sarili kong masuka.
Pagkakuha ni ng wati sa kakaibang hugis at kulay ng puso ni Lola Rameng ay nilagay niya yon sa isang espesyal na lalagyang gawa sa pilak. Tinakpan niya yon saka iniwan sa altar na ilang metro lang ang layo sa amin. Pagbalik ni ng wati sa hapag, nagsimula na ang lahat sa pagkain kay Lola Rameng. Bakit, Bettina? May problema ba? Hindi mo kaya? Nandidiri ka ba? Hindi po. Hindi naman po sa ganun. Curious lang po ako. May gusto lang ako itanong kung pwede. O siya, pagbibigyan kita. Ano ba yon, apo ko? Apo ko? Apo mo? Ako ho ba yung tinutukoy mo? Malamang ako nga. Bettina, diretsuhin mo na ako. Masamang pinaghihintay ang pagkain. Hindi ba kayo tao? Yun ba yung dahilan kung ba't pakiramdam ko hindi ko talaga kayo katulad? Kasi magkaiba naman pala talaga tayo. Naiiba naman po pala talaga ako sa inyong lahat. Kumakain po kayo ng tao. Kinakain niyo po ang kamamatay lang na si Lola Rameng. Sa amin po, pag kumakain ng tao ang isang tao, aswang po ang tawag sa kanya, sa kanila. Aswang po ba kayo? Kayong lahat? At yung inang po, isa po ba siyang makapangyarihang sinaunang aswang? Yung puso po ni Lola Rameng na itinabi niyo, para po ba yun sa kanya? Kulto, aswang, maraming pwedeng itawag sa atin at sa mga ginawa natin. Pero hindi yun mahalaga, apo. Ang importante, walang pait at pasakit ang buhay natin. Mga espesyal tayo. Pero, Tama ng tanong ate. Kumain ka na bago pa dapuan ng langaw ang sagradong karne. Pikit mata kong sinubo ang kapiraso ng dila ni Lola Rameng na napunta sa akin. Malansa yun at parang bubblegum. Noong una, sigurado ako na hindi ko yun kayang lunukin. Pero nang mapatingin ako sa kanila at nakitang ako na lang ang hinihintay nilang matapos, ay wala na akong nagawa kundi ang ipasok yun ng tuluyan sa aking sikmura. Pagbati ate? pagbati? Pagbati saan? Dahil magmula sa araw na ito totoong kabilang ka na sa amin. Ang pagtanggap mo sa sagradong karne ni Rameng ay ang kumpirmasyon na hindi mo na nga kami tatalikuran kahit na kailan. Sa pinakadulo ng pila ng mga taga-islang bumabati sa akin ay napansin ko ang isang bata. Hindi gaya ng karamihan ng mga taga rito ay mukha siyang mailap at takot. Para malapitan siya agad ay ako na mismo ang dali-daling bumeso sa mga natitira sa linya. Pagkakita sa akin ng bata ay nagliwanag ang mukha niya. Pagbati sa'yo, Ate Bettina. Salamat. Parang ngayon lang kita nakita rito Anong pangalan mo? Sinong mama mo? Ako po si Tala. Yung mama ko? Hindi ko po kasi alam kung sino talagang mama ko Tala? Opo. Bakit po? Wala. May naalala lang ako. Meron din akong kakilala na Tala ang pangalan Talaga po? Sino po? Hindi ka taga-isla? Hindi po. Pero paano niyo po alam? Sa pagsasalita mo, parehas kasi tayo. Kung hindi ka taga rito, paano ka nakapunta rito? Hindi ko po alam. Wala po akong maalala Basta nagising na lang ako na nandito na po ako. Wala na raw ang mga magulang ko. Sila na raw ang bago kong pamilya. Lahat ng taga rito. Ate Bettina! Kondeng, may bata. Tala ang pangalan niya. Pero ate, alam mo naman na kahit kapangalan siya ng anak niyo ni Kuya Nick na namatay hindi siya yung talang yun, di ba? Kuya Nick? Nick? Hindi ba siya yung... Tala, hindi ba't kabilin-bilinan sa'yo ni Lola Rameng na wag kang makikisali sa usapan ng matatanda? Opo, sorry po Ate Rondeng. Sige na, huwag ka na malungkot. Di naman ako galit Ayoko lang na hindi ka sumusunod sa amin. Sige na, umuwi ka na. Okay po. Bye Ate Rondeng. Bye Ate Bettina. Ay, Ate Bettina. Tala, uwi na. Opo. Ate, halika na rin. Umuwi na rin tayo. Pag uwi ng bahay
agad na inalis ni Rondeng ang pagkakapalupot ng kamay niya sa braso ko. Pagharap niya sa akin matapos niyang ilock ang mga bintana ay agad siyang nag-iwas ng tingin. Ang haba ng araw na to. Ang dami ring nangyari. Siguradong pagod ka na rin. Sige na ate, matulog na tayo. May kailangan ba akong malaman? Ha? Malaman? Wala. Kabilang na ako sa inyo. Kung totoong kinoconsider mo akong gaya niya, ipaalam mo sa akin kung ano yung bumabagabag sa'yo. Walang bumabagabag sa akin ate. Ilang bahay rin ang daanan natin pa uwi. Lahat sila nagsasara ng bintana. Hindi yun normal na ginagawa ng mga taga-isla. Kung sabay-sabay silang nagsasara ng bintana, sigurado ako may ibig sabihin yun. Oo na, aamin na ako. Ngayong gabi, magpapakita si Inang. Bababa siya para kunin ang puso ni Lola na inalay natin sa kanya. Buhay si Inang? Hindi siya parang nasa paligid lang? Sa langit? Hindi ganon? Buhay si Inang. Wala siya sa langit kundi nasa paligid lang. Nagsasara kami ng mga bintana sa gabi kasi ayaw na ayaw niyang may nakakakita sa kanyang nanginginain. Anong mangyayari sakaling merong aksidenteng makakita sa kanya? Hindi ko alam. Bigla na lang silang nawawala. Bigla na lang silang nawawala? Hindi sila basta na lang nawawala, Rondeng. Kinakain sila. Kinakain sila ng kung ano halimaw na sinasamba nyo. Ate, ano ka ba? Pwede ba? Baka may makarinig sa'yo. Sino makakarinig sa akin? Sinang Wati? Yung Inang? O si Lola Rameng kasi kinain mo yung tenga niya? Ate, Hindi ka ba nandidiri? Lola mo. Sarili mong kamag-anak yung ginawa niyong parang dessert? Napipikong humigit si Rondeng ng malalim na paghinga. Imbis na patulan ang pampoprovoke ko sa kanya ay dumiretso na lang siya sa kwarto niya. Sa kalagitnaan ng pagpapalit niya ng damit, bigla siyang natigilan. Namimilog ang mga mata siyang bumaling sa akin. ate, Ikaw yun. Ikaw yung babae sa Polaroid. Katawan mo yun. Walang babae si Nick. Hindi niya ako niloko. Sinet up mo siya. Pinlano mo to, no? Pinlano nyo. Para ano? Para mangyari yung nangyari? Para magkaroon ako ng utang na loob sa inyo? lalaki si Nick ate. Kung hindi ngayon, sa mga susunod na taon ay pwede siya magloko. Maniwala ka, lolokohin ka rin niya. Nang mapunta ang tingin ko sa bandang dibdib ni Rondeng ay sinubukan niya pang itago ang dalawang singsing na nakasabit sa kwintas na suot niya. Pero wala na rin siyang nagawa matapos ko yung hablutin. Wedding ring namin to. Akin yung isa at yung isa kay Nick. Bakit nandito yung wedding ring ni Nick? Nasaan si Nick? Ate! Tumakbo ako sa kusina. Paghawak ko sa kutsilyo ay agad na tumigil si Rondeng at taas kamay na pumirmi sa kinatatayuan niya. Anong gagawin mo dyan ate? Bitiwan mo yan. Bitiwan mo na yan bago ka pang makasakit. Akin na! Sabing akin na eh! Nasasaktan at nanginginig sa galit na sumigaw si Rondeng matapos kong aksidenteng masugatan ng mukha niya habang nag-aagawan kami ng kutsilyo. Kasabay ng pagdaos-dos ng dugo sa sugat niya ay parang nasisiraan siyang humalakhak. Sorry, hindi ko sinasadya. Maniwala ka sa akin. Wala naman talaga akong balak masaktan ka eh. Walang balak? Pero tinutukan mo ako ng kutsilyo? Huwag ka na magsinungaling ate. Talagang masama ka. Nabubulok ka na't hindi na talaga maliligtas. Makasalanan ka't parurusahan ka rin. Naririnig mo ba ako? Parurusahan ka ni Inang. Hindi niya yun magagawa. Ano niya ako magpaparusahan eh? Hindi naman siya Diyos. Aswang lang siya. Aswang na umaasa at naghihintay ng alay galing sa inyong mga uto-uto. Tama ka. Nandito nga si Nick. Nandito ang pinakamamahal mong asawa. Pero huli ng lahat ate. Sigurado ako na sa mga oras na to'y inuunti-unti na siya ni Inang. Ang pagtanggap ni Inang sa kanya. Yung pagkamatay ng lalaking yun, ang hudyat ng pista rito sa isla. At ikaw, bilang taksil ay sisiguraduhin kong magiging pulutan ka. Galit na galit kong binato sa direksyon ni Rondeng ang kutsilyong hawak ko. Sa lalamunan niya yon tumama. Bagamat nagulat at natakot pa ako noong una, ay agad ding nawala ang awa at pagsisisi ko matapos kong maalala ang pinagdaanan ko at
ang mga pinaggagawa nila sa akin. Bitbit ang kutsilyong pumatay kay Rondeng. Lumabas ako ng bahay. Ate Bettina! Tinakpan ko ang bibig ni Tala para hindi siya makasigaw pa. Pagsenyas niya sa akin, nakakampi niya raw ako at hindi siya gagawa ng bagay na ikakapahamak namin, ay dahan-dahan ko nang pinakawalan na ang labi niya. Ate, anong nangyari sa'yo? Ba't puro dugo ka? Kilala mo si Nick, di ba? Yung asawa ko. Nakita mo siya? Alam mo ba kung nasan siya? Tala, tulungan mo ko. Tulungan mo kong hanapin siya. Pangako, pag nahanap na natin ang asawa ko, tatakas tayo. Gagawin natin ang lahat-lahat, makatakas lang tayo rito. Nasa sagradong lupa po si Kuya Nick, ate. Sigurado akong dun siya nilagay, gaya nung ibang lalaki inalay nila para dun sa aswang na tinatawag nilang si Inang. O teka, saan ka pupunta? Kay Nick, ako yung dahilan kung ba't kami napunta rito eh. Kung di ako nagtiwala na sobra-sobra kay Rondeng, hindi mangyayari ang lahat ng to. Ate, hindi mo kasalanan. Hindi ka naman napunta rito kasi tatanga-tanga ka eh. Napunta ka sa gantong sitwasyon kasi tinatarget ka talaga nila. Hindi ikaw yung unang nabiktima nila. Marami na kayo. Teka, gaano ka na ba katagal dito? Ang dami-dami mo nang alam. Magtatatlong taon. Pangatlong pista ko na dito ng pasasalamat sa inang nila. Pero mukhang ito na rin yung huli, ate. Magtulungan tayo. Gawin natin ang lahat para mapatay yung inang aswang. Pag wala na yon, pag nakita ng mga taga-isla na natalo natin ang kinatatakutan nilang aswang, matatakot na rin sila sa atin. Hindi na nila tayo gagalawin. Aswang! May aswang! Kakainin ako ng aswang! Tulungan niyo ako! Diyos ko po! Tulungan niyo ako! Si Nick yun! Ikaw yung mas matagal na rito. Makaalam mo kung paano mapapatay ang aswang na yon. Please, parang awa mo na. Tulungan mo ako. Hindi ko chilong papatay sa aswang na gaya ni inang kundi ito. Gamitin mong kahoy na punyal, ate. Itarak mo yan sa puso ng aswang at kahit na anong mangyari, huwag mong bubunutin. Hintayin mo muna siya maging abo. Parang awan niyo na, tulungan niyo ako! Pag-abot sa akin ni Tala ng punyal na gawa sa kakaibang klase ng kahoy, ay dali-dali na akong tumakbo sa sinasabing sagradong lupa. Sa kalagitnaan ng pagpalahaw ni Nick, ay nag-angat siya ng tingin sa gawi ko. Naluluha ang mata niya kung inutusan na tumakbo. Ilang saglit pa ay dahan-dahang binitiwan ni Inang ang leeg ng asawa kong kagat-kagat niya. Bettina, takbo! Tumakbo ka na! Pagkakita sa nakakatakot na mukha ng aswang na parang ilang siglo nang nabubuhay ay natigilan ako at napako sa kinatatayuan ko. Bago ko mahawakan ng mas mahigpit yung punyal na binigay sa akin ni Tala ay may dumagit noon sa kamay ko. Pagharap ko, nakita ko si Talang hawak-hawak yon. Anong ginagawa mo? Akin na yan! Tala, ibalik mo na yan sa akin! Mali, ate. Tingin ko hindi mo siya matatalo. Para maligtas ako, kailangan kong mamilit si inang ang pinipili kong kampihan. Kailangan kong mamili at si inang ang pinipili kong kampihan. Inang! Laging sinasabi sa akin ni Lola Raming at ng Wati na mapagpatawa daw kayo't nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Pakiusap, maawa po kayo sa akin. Patawarin niyo po ako. Kapalit po na naibibigay ko sa inyong punyal na to. Pag sinira niyo po ito, imposible na pong may makakapatay pa sa inyo. Galing sa pagiging nakakatakot na aswang ay biglang nagpalit ng anyo si Inang. Naging isa siyang matanda na parang hindi makabasag pinggan. Paglahad niya ng kamay kay Tala ay mas bumilis ang paghakbang ni Tala palapit sa kanya. Nang matanto niya na may ibang binabalak si Tala ay agad niyang sinubukang bumalik sa totoong siya, pero naitarak na ni Tala yung punyal. Mahal! Nick! Ay, salamat sa Diyos at ayos ka lang naligtas ka. Akala ko naialay ka na rin nila sa aswang eh. Akala ko wala ka na. Akala ko nakain ka na. Sorry, Nick. Patawarin mo ako. Binilog ni Rondeng ang ulo ko. Napaniwala niya ako na may babae ka, na nang babae ka. Pero alam ko na ngayon na wala. Alam ko na sinet up ka lang niya. Ate Bettina,
Baka gusto mo munang pakawalan yung asawa mo bago kayo mag-usap. Parang kawawa siya eh. Mukhang ngawit na siya. Ay, oo nga naman. Sandali. Mahal, Oh, bakit? Saka ano ba yung binubulong-bulong mo? huwag mong pagkatiwalaan yung batang yan. Pagdating ko rito, bago pa ako ikulong ni Rondeng at sabihin na iaalay raw ako para maging hapunan nung inang, nakita kong kasama yan siya ni Rondeng. Mukha siyang cute, pero kabilang ang batang yan sa kanila. Bumubulong pa. Rinig na rinig ko rin naman, Kuya Nick. Bata, hindi ko alam kung bakit mo kami tinulungan o kung ba't mo pinatay yung aswang na gustong kumain sa akin. Pero magbibigay ako sa'yo ng pabuya pag hinayaan mo kaming makaalis. Kung di mo yun tatanggapin at di mo kami hahayaang gawin yon, mapipilitan kaming ipagtanggol ang sarili namin laban sa'yo. Marunong ako ng martial arts. Dati akong nagjujudo. Judo? Ijujudo mo ang isang aswang? E di ganun din? Nakagat ka rin at naging aswang? Uy, ate naman. Paninira yung pinaggagawa at pinagsasabi mo po ah. Na-misunderstand na nga ni Kuya kung sino ako. Nagsabi ka pa ng bagay na magpapaniwala sa kanyang aswang ako. Bakit ganyan magsalita ang batang yan? Laking Manila ba ang aswang na yan? Oo, wag kang mag-alala, mahal. Kung nakita mo siyang kasama ni Narondeng o nanonood lang sa'yo, yun ay dahil wala siyang maalala. Pinilit din siyang maging parte ng aswang kulto clan na to. Pero normal siya at nangako ako na isasama natin siya sa pag-alis dito. Mahal, pagbalik natin ng Maynila, tulungan natin si Tala na mahanap yung mga magulang niya, ha? Tapos, pwede rin kayang ipa-check up natin siya para malaman din natin kung may tsansa pa ba na mabalik yung alaala niya. Ha? Tama ba ako nung narinig? Na hindi siya makaalala? Oo. Natala ang pangalan niya? Oo. Tala nga ang pangalan niya. Sigurado ka ba talagang yun ang pangalan niya? Baka mamaya sinabi niya na lang na yun ang pangalan niya para maloko tayo. Kasi alam niya na importante sa atin ang pangalan na yun. Sa lala ng trust issue mo, nakakapagtaka po na naloko kayo ni Ate Rondeng. Nagkaroon na ako ng trust issue. Niloko na kasi kami ni Rondeng at muntik nang mamatay. Pagkatapos ng pinagdaanan ko, ang tanga ko na lang kung hindi pa ako matututo na huwag agad magtiwala sa bagong kilala. Kahit ang bait-bait pa nila. Sa bagay, pero huwag kang mag-alala. Pag-alis po natin sa islang to ay hihiwalay naman na po ako sa inyo. Ha? Bakit naman? Kung hindi ka sasama sa amin sa Maynila, paano ka mabubuhay? Sino mag-aalaga sa'yo? Mag-aaruga? Eh di ako na lang po ulit, gaya dati. Gaya dati? Ay oo nga pala, hindi ko po nabanggit. Pero nakakaalala pa po ako. Nung iniwanan niyo ako kanina para tulungan ng asawa niya, bigla po ako nakaalala ng sobra. Ulila ka na? Opo eh. Maling-mali talaga ng info yun sina Ate Rondeng. Hindi ko po pala kasama ang mga magulang ko papuntang islang to kasi matagal na silang wala. Ako lang po mag-isang pumunta rito. Nasira po yung bangka nun eh. Hindi po ako marunong lumangoy. Yun yung pong aksidenteng nangyari sa akin. Ikaw lang ba mag-isa sa bangka na yon? Mahal, wag mong sabihin na naniniwala ka sa batang yan. Walang normal na bata ang may kayang lumayag ng mag-isa. Eh, hindi naman kasi ako normal na bata. Ha? Isa akong medyo makapangyarihang manunugis. Kaya pala may ganun punyal ako sa gamit ko eh. Kasi ang pagpatay pala talaga sa inang-inang nila ang dahilan ng pagpunta ko. Hindi ko alam yung ibang pinagsasasabi niya. Pero yung part na yan, sigurado akong totoo. Bettina. Fine. Natuto na ako. Hindi na natin siya pagkakatiwalaan kung hindi. Pero baka pwede naman natin siyang isama paalis dito. Bukod sa hindi kaya ng konsensya ko na iwan na lang siya rito, wala rin naman tayong alam sa paglalayag. Kailangan natin siya. Ay, ate oh. Parang ayaw niya pa rin maniwala sa'yo. Parang ayaw kanyang sundin. Kung ako sa'yo, magtatampo ako. Uy, gatong ka ah. Oo na. Pero sa oras na may gawin kang hindi maganda o kasuspe-suspecha, ihuhulog kita sa dagat, tanda mo yan. O ano yan? Bakit may nahawakan ng kamay ng batang yan? Eh, hindi nga natin siya pinagkakatiwalaan, di ba? Sorry na. Sa paningin ko kasi, bata pa rin siya eh. Kakatapos lang niyang pumatay ng aswang mahal. A century-old aswang on top of that. Hindi yan normal na bata.
Oo nga, alam ko yun. Sorry na. Masyado lang malakas ang sipa ng maternal instinct ko. Oo nga pala. Yung huling usap natin, parang may nangyari sa'yo. Kamusta ka? Kamusta si Star? Okay si Star. Nakukunan dapat ako ng gabing yun pero tinulungan ako ni Narondeng at Lola Rameng. Ay, oo nga pala. Tala, Yes, ate? pwede mo bang hawakan ng tiyan ko? Pakiramdam naman si Star kung normal pa rin ba siyang baby o kung may ginawa ba sa akin si Narondeng nung gabing yun, oh. Hahawakan na sana ni Tala ang tiyan ko nang biglang buksan ni Nang Wati ang bintana ng bahay niya at may nakapangingilabot ng ngiti sa labi kaming pinanood. Hindi nila tayo sasaktan. Hindi na sila magtatakang saktan tayo. Pero kailangan pa rin nating umalis. Hindi ko kaya ang lahat ng taga rito ng ako lang. Pero may kakilala akong makakatulong sa akin na puksain sila. Kailangan silang mabalikan. Kung hindi, magbabago lang sila ng pamamaraan. Pero mambibiktima pa rin. Ano pang hinihintay natin? Tara na. Alam ko kung nasan ang mga bangka. Sumunod kayo sa akin, bilis. Ilang metro na rin ang layo ng bangkang ginamit namin sa Pampang nang isa-isang lumakad papunta sa may dalampasigan ang mga taga-isla. Kahit malayo na ay kitang-kita ko pa rin kung paano nakangiting kumaway sa amin si Nang Wati. Parang pinahihiwatig niya na hindi pa ito ang huling pagkikita namin. Na magkukrus at magkukrus pa ulit ang aming mga landas. Ano ginagawa mo? Ba't mo hinahawakan ang tiyan niya? Anong balak mo? Wala po akong bala kay ate o sa anak niya. Bago tayo umalis ay gusto niya ipacheck yung anak niyo, di ba? Kayo po, ichicheck ko na. Ano kuya? Okay na tanggap mo na yung paliwanag ko? May pag-aantabay na pinanood ni Nick kung paano haplusin at pakiramdaman ni Tala ang tiyan ko. Pagbitaw sa akin ni Tala at pagbalik niya sa dati niyang kinaupuan ay nakampante na rin si Nick. Ano? Maayos sila sa loob ng tiyan mo, ate. Sigurado ka? Teka, sila? Hindi lang isa? Dalawa? Kambal ang anak namin. Ay, hindi niyo po pala alam? Opo, kambal sila. Hindi ko alam kung maniniwala ba kayo sa akin pero Tala pa rin po yan. May sinama lang siya na isa para mas masaya raw. Pagbaba namin sa mismong mainland ay nagsimula na kaming magpaalam ni Tala sa isa't isa. Sabay sa pagbuntong hininga ni Nick ay ang pagtango niyang hudyat ng pagpayag niya na ampunin si Tala. Miss Anne, pumayag si Tala. Gusto niya rin kaming maging pamilya. Pero bago siya tumira sa amin ay ilang buwan din siyang nawala. Pagbalik niya ay dala niya na sa amin ang magandang balita na naubos na raw nila ang mga mapagpanggap na aswang sa islang yon sa Leyte. Pagbalik namin ni Tala pagkatapos ng misyon niya ay hindi na ulit siya umalis o nanugis pa. Pinili niyang mamuhay na lang na gaya din ng isang normal na bata sa piling namin na mag-asawa. Dito ko na po tinatapos ang aking kwento. Sana po ay nagustuhan niyo at may napulot po kayong aral. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at more power po sa channel ni Miss Anne. Lubos na gumagalang, Bettina. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, aba, subscribe na! Click the notification bell ha, para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lamang muna at muli po, ito po ang inyong si Miss Anne. Nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagmamahal at pagsuporta.